Okay, so hello guys. So for today's video is we are going to talk about this strategy and NFT game, Ragnarok Monster World. So it is available for you to download on Google Play and App Store. So yes, it is a mobile game and play to earn siya. Ayan, so bukod sa nag-e-enjoy ka sa paglalaro ng game na ito is may opportunity ka rin to earn sa mismong gameplay and also sa pagbabuy and sell ng NFTs. So let's dig in dito sa kanilang official website para ma-introduce ko sa inyo itong game na ito. So ayan guys, if you're familiar already with Ragnarok, may enjoy nyo ito dahil yung mga characters dito is kasama sila sa gameplay. And at the same time, magagamit din natin sila para sa pagbabuy and sell ng NFTs. So as we can see right here, we can rest assured that they are trusted dahil mayroon silang mga well-known backers, partners, and advisors. Okay, so ano pang hinihintay natin? Puntahan na natin yung mismong mobile application. And if you're interested to download Ragnarok Monster World, you can just refer to the link in the description box below. Okay, so nandito na tayo sa mismong mobile application ni Ragnarok Monster World. And by the way, kung baguhan pa lang kayo dito, let me introduce yung cross-network nila. Pag nag-sign up kayo dito, you can register using your Google account. Okay, so let's tap and pasok na tayo sa mismong menu. So dito guys, is marami tayong pag-uusapan. Unang-una, yung gameplay. And bukod sa gameplay, pag-usapan na rin natin yung mga currencies na kailangan na meron tayo para kumita tayo ng tunay na pera dito sa gameplay na ito. Kasi maraming mga iba't ibang currencies tayo makikita dyan sa gilid. Oh. Ayan. So yung iba dyan is for in-game lang ginagamit. And yung iba naman dyan is pwedeng ma-convert sa token and ma-convert sa USDT. And that's the time that you will be able to claim it or withdraw via GCash. Okay, so before anything else, guys, mahabang usapan kasi yun. I-introduce ko muna sa inyo yung gameplay. May kita nyo dito sa harapan, sila yung mga frontliners natin. Yan yung mga characters na binabato ko sa battle. And pwedeng-pwede nyo naman palitan yan, guys. Ayan, no, meron tayong mga choices dito. Pero syempre, pag baguhan pa lang kayo, yung mga choices is hindi pa ganito kadami. Mamaya, ipapakita ko rin sa inyo kung paano tayo makakakuha ng mga iba't ibang characters, like yung mga malalakas. You will be matched sa ibang players na ka-rank mo. Okay, so ang goal natin dito is tirahin or patayin itong base ng kalaban. Ayan. So, ang gagawin lang natin is magbato lang tayo ng magbato ng mga characters natin. Yung mga cards. So, di ba, strategy game siya and at the same time, para siyang, ano lang, yung parang chill-chill lang. Idle game siya. So, okay, so there you go. Nanalo tayo dito sa match. And ito yung mga nakuha nating rewards. So, that's it, guys. Ganun lang yung gameplay niya. And if you're planning to change yung mga characters na pwedeng ibato sa mismong battlefield, ayan, dito lang yan sa deck. Pwede nyong palitan yung mga characters, pwede nyo silang i-upgrade. So, dito nyo rin sila na i-convert to NFT. So, ito na guys, paano ba talaga tayo kikita dito sa game na ito? Kailangan ba maka-reach ka ng certain level? Well, fortunately, hindi mo kailangang maka-reach ng level 40, ng 60, or whatever. Kahit baguhan ka pa lang dito sa mismong gameplay is pwedeng-pwede kang kumita dito sa Ragnarok Monster World. Paano? Pupunta tayo dito sa Battle Pass. Kung bago-bago pa lang kayo, may makikita kayo ditong purchase for, I think, $9 or kulang $10. So, that's the key para kumita tayo dito ng XZENI token. So, yung XZENI token is yun yung nagigain natin para magkaroon tayo ng token na pwede nating ma-convert to real cash. So, yung XZENI token, yung unang token na kailangan nating mag-gain para magkaroon tayo ng real earnings. So, meron naman tayo ring free pass dito, pero syempre, mas maganda kung meron tayong battle pass. So, dito sa battle pass, guys, is makakakuha tayo ng mga iba't ibang rewards from rare to epic and mythic pass. So, previously, guys, I have already claimed yung mga rewards natin. So, sige, masasaksihan nyo yung mga maiki-claim natin sa ating battle pass. And by the way pala, pag meron kang battle pass, is meron kang opportunity to earn XZENI token while
playing the game. Ayan, so meron tayo ditong mga iba't ibang characters na pwede rin natin gamitin sa ating gameplay. So nakakatuwa. Okay, so punta naman tayo sa Epic Pass. And then mag-claim rin tayo rito. So ayan guys, may mga magagandang character tayong nakuha. Just like this one. So for Mythic Pass, meron din tayong card na makukuha. Ayan. Sulit naman siya. Lalo na kung ini-enjoy mo yung game. Oh, yung dami. Yun lang. Sa Mythic is wala naman talaga ako nakuhang Mythic. Marami sila, pero hindi ganong kaganda or hindi ganong kalakas yung mga nakuha natin for the Mythic Pass. Okay, well anyway, meron pa naman for tomorrow and for the next days. So that's how it works yung Battle Pass, guys. Pero at the same time, bukod sa mga nabubuksan nating mga chest or rewards, is we are able to gain X-Zenny. X-Zenny token. Ganito yung itsura niya, X-Zenny. So, yung X-Zenny can be converted to, I think that is a Zenny coin. Yung Zenny coin na yon is supported ng Cross Wallet. And later is i-explain ko ng mas mabuti yung proseso ng conversion. Marami pa silang mga mode dito. So, meron silang Challengers League and Friendly Match. Meron din tayong guild. So, kumbaga, di ba before, sa mga ibang game, meron silang mga group, mga clan. So, dito meron din. Actually, nag-member nga ako sa King of Cross, kaso pending pa rin yung request ko. So, malamang, they are just letting someone, yung mga kakilala lang nila. So, depende. You can also create a guild, pero it takes, 100 diamonds or gem. Meron siyang halaga. Discuss din pala yung mga in-game currencies. So, sa lahat ng mga makikita yung currencies dito, ang may kwenta lang talaga for us, no? Kung gusto nyo lang talagang kumita, is itong nasa pinakataas. Yung X-Zenny. X-Zenny token. So, yan, or-earn lang kung meron kayong Battle Pass. So, yung Battle Pass, paano babilihin yung Battle Pass, guys? Yung Battle Pass is hindi nyo na kinakailangang pang dumaan sa mga blockchain para mag-deposit, ganon, gas fee, wala nang ganon. So, sa mismong Google Play Store or App Store nyo na siya bibilhin. Automatic, kung ano yung nakakonect sa Google Play account mo or sa App Store account mo na mode of payment is doon na nila iaawas agad-agad. Kaya, we have nothing to worry. It's very accessible para makabili ng Battle Pass. Okay. So, right now is, I think, kung meron pa kayong mga katanungan regarding dito sa gameplay mismo ni Ragnarok Monster World, you can just comment down below and sasagutin ko yung mga hindi ko na i-cover dito sa video na to. Just in case lang na meron akong na-miss na gusto nyong itanong. Okay? So, let's proceed na guys on, i-discuss ko na sa inyo kung ano ba yung kakailanganin nating third-party wallet para ma-claim natin yung mga earnings natin dito at kung paano ba tayo makakapag-convert ng characters natin to NFT, vice versa. So, unang-una, syempre, dito muna tayo magdi-discuss sa ROMW or Ragnarok Monster World on cross onboarding guideline. Actually, diniscuss ko na a while ago na kailangan dito sa upper right corner, papasok tayo sa cross network. Okay, so paano ba? Paano ba yung flowchart ng Ragnarok Monster World? Ang pinaka-basic element dito sa gameplay is yung Ragmon. And then yung Ragmon is gagamitin natin sa mga iba't ibang game modes. So in that way, you will be able to accumulate rewards. So sa PvP, if you're using a Battle Pass, is you will be able to accumulate or get X-Zenny token. So yung X-Zenny token, yung pinaka-importante dito para maka-earn talaga. Kasi yung ibang mga tokens dito guys, like yung gold, gem, kung ano man yan, hindi yun maiko-convert into real cash. Okay? And using a Battle Pass as well is yung X-Zenny mo is you will be able to convert na to Zenny coin. So, yun na yung Zenny coin, yun na yung mailalagay mo sa inyong cross wallet. And then, pwede natin siyang ipasa sa iba pang third-party account para ma-withdraw na natin siya via P2P sa GCash account natin or kung ano man preferred mong payment method. So, ayan, dito din sa blog post na ito, sa Medium, is ipapakita rin sa inyo kung paano kumita ng X-Zenny. Ayan guys. So actually pinakita ko na to sa inyo a while ago.
Pero meron dito mga iba't ibang details na mga na-miss ko. Kaya I would recommend na basahin nyo itong mga blog post na ito. Hindi ko na i-cover talaga in detail dito sa mismo video natin. Ililink ko na lang sa baba, guys, itong mga ipapakita kong mga blog post po nila. Ayan, so, of course, hindi mawawala si Cross Wallet. Ito yung sinasabi kong third-party wallet na kailangan meron tayo dahil dito natin i-store yung ating balance. So, meron lang naman sila ditong parang pinaka-YouTube tutorial on how to create your wallet. And by the way, guys, meron din pala ako dito sa aking mobile phone. Pakita ko na rin sa inyo. So, ganito yung itsura niya, guys. CrossX. So, available siya to download on Google Play and App Store. So, kamukha lang siya ng mga iba't ibang wallets. Ayan, ganyan ang hitsura niya. So, yung makikita niya yan, no, meron tayong Zenicoin dito. Ang value niya is $0.0814 and tumaas siya ng 37.93. Yun yung maganda kasi pag early access ka sa mga games, lalo kung bagong-bago pa lang, ikaw ang isa sa mga unang makakakuha ng coin or mga in-game tokens, tataas yung value. Ayan, meron din silang mga iba't ibang supported pang mga tokens dito siguro from other games or NFT games. Ayan, pwede nyo i-convert guys yung Zeni ninyo to Cross and then Cross to other networks. Okay? So, ayun. And I think that would be it. And magpa-proceed naman na tayo guys kung paano naman natin i-connect yung account natin sa ating Cross wallet. Ayan. So, dito na tayo sa step 5. Connect your wallet to the game. So, ang gagawin natin dito is magbibisita muna tayo sa official website nila using your web browser. Ayan. So, ito yung website. Please refer to the link in the description box below. Ilalagay ko yan dyan. And then, ang gagawin ninyo is pupunta kayo sa mismong account settings ninyo and then wallet. Ang gagawin nyo dito is to choose Cross Mobile and isa-scan ninyo yung QR code na lalabas dito using your Cross Mobile or CrossX wallet sa mobile phone po ninyo. So, yun. Ganun lang kasimple. Ko-connect nyo lang and then automatically connected na po yung ating account dito. So, by the way pala guys ha, dito sa app.rugmon.gg, yung website nila is kailangan i-login ninyo yung login details nyo mismo sa mobile phone. Kung ano yung ginamit ninyong Gmail, let's say, Gmail account sa pagla-login sa mobile phone, yun din yung ilalogin nyo dito sa mismo official website. In that way, you will be able to see yung balance na natin dito na XZeni. So, dito sa mismong website na app.rugmon.gg, ito yung pinaka-marketplace nila. Kasi dito tayo makakabili ng mga iba't ibang mga epic, rare na mga characters or cards. Dito rin tayo pwedeng makapagbenta. So, syempre guys, we have to dig deeper sa mga procedures na kailangan natin gawin. Malamang nagtatanong kayo, oh, may XZeni ako. Ano ba? Paano ba natin i-convert yan? So, nandito na tayo ngayon sa isa pa nilang blog post or instructional blog nila, which is XZeni Conversion Guide. So, dito guys is ang pinaka-importanting malaman natin kung paano ba natin i-convert yung XZeni natin at kung magkano yung katumbas ng XZeni sa Zenicoin. Okay? So, dito rin mismo guys dito rin mismo sa website or marketplaces, you will be able to convert XZeni to Zenicoin. So, I think it works the other way around. Pwede rin kayo mag-convert pabalik. Okay? So, ayan, makikita natin dito that 1 Zenicoin is equivalent to 30 XZeni token. Okay? So, ginagamit din yung procedure nito sa pagde-deposit, hindi lang din sa pag-withdraw. Okay, so ang pag-usapan naman natin ngayon is paano ba natin pwedeng i-convert to NFT yung napa-level up na natin na character sa in-game. Okay, so meron tayong tinatawag dito na sealing or unsealing. So dito kasi sa game, makikita natin siya dito sa deck. So let's say we are going to convert this character right here to an NFT. Gusto natin siyang ibenta sa marketplace. Puntahan natin, itap natin siya, and then click on info. Ayan. So, dito guys, is may option tayo for you to upgrade your character or i-seal. Ito yung seal na tinatawag. Like, babalutin mo siya. So, syempre, pag binalot mo, may halaga yan. Once sealing is started, it cannot be used
until unsealing. Ayun, doon na po papasok si unseal. So, syempre, pag ginawa mo na siyang NFT, binalot mo na siya, hindi mo na siya magagamit. Kailangan mo pa siyang i-unseal para magamit mo uli siya in-game. Okay, so let's tap on yes. Syempre, yung Ragmon wrap is yun yung ginagamit pang seal. Itong Ragmon wrap is nagkakahalaga siya ng 300 XZENI token. So, syempre, sayang naman yung XZENI token natin na na-earn. Kung talagang gusto nyong mag-seal ng character, siguraduhin nyo na talagang worth it na siya. Mataas yung level at may halaga. Yung talagang gusto ng taong bilhin. Kasi, syempre, pag nag-unseal ka, masasayang naman itong 300 XZENI token na ginamit. Tapos may gas fee pa yung pag-unseal. 'Di ba? So, that's how it works, guys. Kung gusto nyo i-convert yung character na naalagaan ninyo into an NFT. So, that's what you call NFT sealing. Okay? Makikita ninyo yung NFT sa inyong collection tab sa mismong mobile game din. And here, guys, yung NFTs unsealing naman is mostly ginagawa if you have purchased an NFT sa mismong marketplace ni ROMW. And makikita nyo dito that you can also unseal sa mismong official website or marketplace ni Ragnarok Monster World yung character. So that's how it works, guys, yung NFT. And I hope na-explain ko sa inyo ng maayos. And if you have questions, you can just also comment sa comment section and sasagutin natin yan pag alam natin yung sagot. So, by the way, guys, may recommend ko rin pala sa inyo na i-follow si Ragnarok Monster World sa kanilang X account. Dahil dito, meron silang mga iba't ibang pa airdrop, mga events na maganda mag-participate din tayo if you are really willing na seryosohin yung paglalaro dito sa Ragnarok Monster World. Well, actually, they also have this previous event, guys. Actually, na-miss natin ito from July 3 to July 12. Kakatapos lang. So, ayun, may mga ganito silang mga pa-events dito sa kanilang X account. And for sure, magkakaroon pa sila ng mga upcoming events para sa mga susunod pang mga players, lalong-lalo na sa mga baguhan. Okay? So, there you go, guys. I think that's it for Ragnarok Monster World. And if you're interested to download and play this game, you can just refer to the link in the description box below. And yeah, comment down below on what you think about this game pag nakapaglaro na kayo. So, for me, tingin ko dito sa game na to is nakakatuwa siya dahil hindi masalimuot yung procedures. Kasi di ba alam naman natin sa mga NFT games may mga kailangan ma-reach mo pa yung certain level or level 40, level 60 para maka-start tayo mag-earn ng mga token na maiko-convert natin to real cash. Dito sa Ragnarok Monster World is walang mga ganon. Okay? Kahit baguhan ka sa game is you will be able to earn dito sa game na ito. And hindi rin masyadong mahirap yung NFT conversion. Sobrang simple lang. Meron din silang mga blog post, guys, for procedures, clear procedures, and detailed. I will just put it in the description box below. Okay, so yun lang naman, guys, and thank you so much for watching this video. And kung na-enjoy nyo ito, give this video a like and subscribe to my channel. Click on the notification bell para ma-notify ka sa aking mga uploads. So, have a nice day. God bless and goodbye!